dudugtong gamit ang pahaba or pantay na hiwa or splice cut. So sa kanilang mga tangkay o sanga. So ginagawa ito upang magdikit ng maayos ang cambium layers ng dalawang halaman para mag-combine ng mabilis at maayos. So paano ginagawa ang splice approach grafting? Number 1 is pumili ng dalawang malulusog na halaman na itutugma sa tangkay o sanga. Number 2 is gumawa ng pantay at mahabang hiwa or splice cut sa tangkay ng bawat halaman. Number 3 is idikit ng magkatapat ang mga hiwa upang magsanib or mag-combine na ang cambium layers. Number 4, italian ng mahigpit gamit ang grafting tape or plastic upang mapanatili ang pagkakadikit. Number 5, panatilihing basa at malinis ang lugar. Number 6, hintayin na magsanib ang or mag-combine ang mga bahagi bago putulin ang sobrang bahagi ng isa sa mga halaman. So ito ay ginagawa sa rose, mga prutas tulad ng mangga, citrus at iba pang halaman na pabor sa splice grafting. Naman po tayo sa tongue approach. Ito ay isang uri ng approach grafting kung saan ang dalawang buhay na halaman is pinagdudugtong gamit ang tinatawag na tongue cut. So, paano ito ginagawa sa halaman? So, pipili muna tayo ng dalawang malusog na halaman ulit. Number 2 is sa parehong tangkay o sanga gumawa ng vertical slit o cut na humahaba ng ilang centimeter or karaniwan is 2 to 4 centimeter. Number 3 sa bawat hiwa or cut ay gumawa ng maliit na cut ulit or patang na nakapaloob sa unang cut upang maging parang dila or tang na magkaakma kapag pinagdugtong. So number 4 is idikit ang dalawang tangkay na may mga tongue cuts at na magkasulubong upang mag-combine ang cambium layers. Number 5, italian mahigpit gamit ang grafting tape or plastic upang mapanatili ang pagkadikit. Number 6, panatilihing basa at malinis ang lugar. Number 7, hintayin na mag-combine ang mga bahagi bago putulin ang sobrang bahagi ng isa sa mga halaman. So ito ay ginagawa sa rose, mga prutas katulad ng mango and citrus at iba pang ornamental fruits at fruit plants. So dito naman po tayo sa clip grafting. So ito ay isang paraan ng grafting kung saan ang sayon or yung buds o stem mula sa halaman na gusto mong paramihin ay isasalpak mo sa isang V-shape na hiwa or cut sa rootstock. So madalas itong ginagamit sa pagpapalit ng variety ng mga prutas tulad ng mansanas, peras at mangga. So paano ginagawa ang cliff grafting? So pipili ng matibay na rootstock, halaman na may ugat. So karaniwang may sukat na mas makakapal. So putulin ang itaas sa bahagi ng rootstock ng tuwid. Gumamit ng kutsilyo, hatiin sa gitna ng rootstock ng mga 3 to 5 inches pababa upang makabuo ng cliff or V-shape na cut. So pumili ng sayon o buds na mula sa ibang halaman na may 2 to 3 inches ng buds. So gawing matalim or pa-wedge shape ang dulo ng sayon upang umangkop sa cut ng rootstock. Isingit ang sayon sa loob ng cliff o rootstock at siguraduhin magka-align ng cambium layers. So itali at balutin ito ng grafting tape, plastic or wax upang iwasan ng pagkatuyo or pagka-infection. Hintayin itong mag-combine at tumubo bilang bagong halaman. So ito ay ginagamit sa mansanas, peras, mangga, citrus at ubas. And dito naman po tayo sa wedge grafting. So ang wedge grafting ay isang uri ng grafting kung saan ang dulo ng sayons ay hinuhubog na parang wedge at isinasalpak sa rootstock. Katulad ito ng cliff grafting, ngunit ang cut na rootstock ay hindi bilog, hindi buong hati. Mas mababaw ito sapat lang para pumasok ang wedge shape ng sayon. So paano ito ginagawa? So pumili ng malusog na rootstock at putulin at itaas ang bahagi ng tuwid. Gumawa ng maliit na cut sa gitna ng pinutol na rootstock, hindi kailangan buong hati tulad ng cliff grafting. Ihanda ang sayon, putulin ito ng pahugis kalso or wedge, parang yung patulis sa dalawang gilid at isingit ang wedge shape sayon sa cut ng rootstock. Siguraduhin magkatapat ang cambium layers at itali ulit ito at hintayin mag-combine at tumubo bilang bagong halaman. Ito ay ginagawa sa rose, citrus, ubas, mangga. So tumako po tayo sa division. So ang division po is paghati ng isang halaman na may ugat na sa dalawa or higit pang bahagi at ang mga bawat bahagi po na ito ay itatanim po natin bilang bagong halaman. So paano? So hahati-hatiin po natin ang ugat ng buong halaman na may mga kasamang buds. So ito po ay ginagawa sa ferns, bananas, hosta. Tapos dito na po tayo sa buddings. So ang buddings naman po ay uri ng graftings kung saan ang buds mula sa isang halaman ay dinidikit sa rootstock ng ibang halaman. So paano? Isisingit ang buds sa ilalim o balat ng rootstock. Ang halimbawa po or pwedeng paggawan po nito ay rose, citrus trees. So ang layunin po kung bakit ito ginagawa is pagpapalit ng variety or pagpapaganda ng bunga at dahon.
dito naman po tayo sa separation. So, ang separation po is pag-iwahiwalay ng natural na tumutubong bahagi ng halaman tulad po ng bulbs or tubers at pagtatanim nito ng hiwalay. So, ang halimbawa po nito is mga sibuyas, patatas, mga garlic. Tapos, ang kaibahan po nito sa division is ang bahagi ng ay kusang lumalayo or bumubukod mula sa magulang. Sa tissue culture naman po or micropropagation, ito po isang modern techniques kung saan po ang maliliit na bahagi ng halaman, cells, tissues, ay pinapalaki sa laboratory or gamit ang sterile condition at growth media. So, ginagamit sa orchids, saging, sugarcane, decorative plants, at ito'y benefits nito is mabilis, maraming halaman ang mapaparami sa maliit na espasyo lamang. So, ito is mahalaga sa mga commercial or agriculture at rare plant conservation. So, dito tayo sa disadvantage of sexual propagation. Yun nga po, disadvantage din po nito yung uniformity may not be desired. So, yun nga po yung pagkakapare-pareho ng halaman. So, yung mga offspring na halaman is kapareho po siya ng mga parent plants. So, pareho po ito sa anyo, laki, at katangian. So, ito po yung maganda kung ang gusto po natin is consistency. At hindi naman po ito maging maganda kung ang gusto po natin is iba't ibang klase o variety. So, lalo na po yung mga breeders natin. Tapos, yung pong pangalawa is short storage time or live cutting. So, mga cuttings o bahagi ng mga halaman ay hindi tumatagal. So, kailangang itanim agad. So, hindi siya pwedeng itago ng matagal tulad ng mga buto na pwedeng itabi sa loob ng madaming buwan or taon. So, number 3 is bulky versus seeds. So, mas mabigat or masaklaw, bulky. So, ang mga tanim mula sa cuttings, tubers o mga stem is mas malaki at mas mabigat kaysa sa buto. So, mas mahirap itago, dalahin, or i-package. So, mas magiging mahal yung magiging transportation natin. So, number 4, synthetic infections can be spread easily as the plant are clones, genetically identical. So, sa number 4 nga po is madaling kumalat ang sakit. So, dahil lahat ng anak ng halaman ay clones, genetically identically. So, kung may sakit ang isa, malaki ang tsansa na lahat ng halaman ay mahawa. So, wala silang natural na resistance or pagkakaiba. So, dadako naman po tayo sa principle and types of vegetative reproduction. So, sa vegetative reproduction nga po is, ito po ay kilala rin bilang vegetative propagation. Ito ay isang uri ng asexual reproduction kung saan ang mga bagong halaman or offspring is tumutubo mula sa bahagi ng parent plants tulad ng stem, root, leaf, buds. So, walang buto or spores na ginagamit dito. So, ang mga bagong halaman ay genetically identical, parehong-pareho sa magulang or tinatawag ito na clone. So, may dalawang pangunahing paraan ng pagpaparami ng halaman o yung sexual reproduction. So, number 1 is natural propagation. Number 2 is artificial propagation. So, yung natural propagation is, ito ay nangyayari ng pusa sa kalikasan gamit ang buto na mula sa pollination or fertilization. So, ang halimbawa nito is pagkalat ng buto sa pamamagitan ng hangin, mga animals at tubig. So, yung artificial propagation naman is ito ay ginagawa ng tao. So, gamit ang mga bahagi ng halaman tulad ng stem, leaf, root, at buds. So, tinatawag din itong vegetative propagation. So, ang halimbawa nga nito is cuttings, graftings, layering, budding, at tissue culture. So, sa natural vegetative propagation nga po is meron po tayong epiphyllous buds, scallywuds, corms, tubers, stolons, tip layering, root sprout. So, method and techniques of natural vegetative propagation. So, dako po tayo sa bulb. So, ang bulb ay bahagi ng halaman na parang imbakan o pinagmumula ng mga bagong halaman. So, ito ay binubuo ng basal plate, ang pinakailalim o base na bahagi kung saan tumutubo ang mga ugat. Fleshy scale, so makapalat, matalas na patong, parang balat ng sibuyas na naglalaman ng nakaimbak na pagkain. Growing point or apex, sa gitnang itaas, kung saan nagsisimula ang bagong pagtubo ng halaman. No? Axil ng scale, dito karaniwang tumutubo ang maliliit na bulbs o tinatawag na bulblets. So, ang uri ng bulbs is bulblets at bulbils. So, ang bulblets is maliliit na bulbs na tumutubo mula sa gilid o pagitan ng mga scale sa ilalim ng lupa. Ang bulbils naman is bulblets na nabubuo sa itaas ng lupa, kadalasang makikita sa tangkay o bulaklak. So, ang mga halimbawa ng halaman na gamit ng bulbs is yung mga lily, amaryllis, at allium or sibuyas, at garlic. So, sa madaling salita nga po, ang bulbs ay isang uri ng halaman na puno ito ng pagkain at may usbong sa gitna. So, dito nanggagaling mga bagong halaman at dito rin nakaimbak ang mga sustansya upang dumami ang halaman gamit ang bulbs at bulbils. Kaya ito ay isang natural na paraan ng asexual reproduction sa mga monocot. So, dito man tayo sa corms. So, ang corms ay katulad din, hugis bulb siya sa parte ng halaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. So, para
So para hindi ito tunay na bulbs. So madalas itong napagkakamalan na bulbs dahil sa itsura pero magkaiba sila sa loob. So ang corm ay makapal at matigas na tangkay or stem na may nakaimbak na pagkain or nutrients. So balot ito ng manipis na tuyong balat o papery covering o tuyong dahon. Ang loob ng corm ay solid or buo, hindi katulad ng bulb na may patong-patong na dahon. So ang mga halaman gamit ang corms ay crocus, gladiolus, taro or gabi. So, sa madaling salita nga po, ang corms ay isang buo at matigas na underground stem na nag-iimbak ng pagkain at pinagmumula ng bagong halaman. Mukha itong bulb pero solid ang loob. So, isa ito sa mga paraan ng vegetative reproduction na ginagamit ng ilang halaman tulad ng gabi at gladiolus. So, dito tayo sa tubers. Ang tubers is makapal na bahagi ng halaman na puno ng pagkain na ginagamit para lumaki at dumami ang isang halaman. So, pwede ito ay mula sa tangkay o ugat. So, kapag itinanim ito, tumutubo ito bilang bagong isang halaman. Kaya ito ay napakahalagang paraan ng vegetative propagation. So, dito naman po tayo sa rhizomes. So, ang rhizomes is yung pahalang na tangkay sa ilalim ng lupa na kayang mag-imbak ng pagkain at tumutubo bilang bagong halaman. Ito ay isang paraan ng natural na pagpaparami ng halaman nang hindi gumagamit ng buto. So, ang halimbawa po dito is yung mga luya or turmeric. So, sa tuberous roots naman po is makapal na ugat na nag-iimbak din ng pagkain at may mga buds na pwedeng tumubo bilang bagong halaman. So, iba ito sa tubers na galing sa tangkay dahil walang nodes o internodes. So, ginagamit ito ng mga halaman tulad ng kamote at dahlia para dumami. So, dito naman po tayo sa plantlets. So, ang plantlets ay maliliit na batang halaman na lumilitaw sa gilid ng dahon ng halaman. So, kapag handa na, tumutubo ang ugat nila at nahuhulog sa lupa para maging bagong halaman. So, ito ay isang mabilis at natural na paraan na pagpaparami ng halaman tulad ng makikita natin sa Kalanchoe o spider plants. And then, yung runners naman po is ito po ay parang bridge na tangkay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa at nagbibigay daan para sa mga bagong halaman na tumubo mula sa mga nodes nito. So, ito ay isang natural at mabilis na paraan ng pagpaparami ng halaman nang hindi gumagamit ng seeds. So, dito naman po tayo sa stolon. So, ang stolons ay mga tangkay na parang tulay na kumakalat sa ibabaw ng lupa para maparami ang bagong halaman. Ito ay mabilis at natural na paraan para magparami ng halaman na hindi gumagamit ng buto. So, dito naman po sa offset naman po is, ito ay maliliit na batang halaman na tumutubo sa tabi ng pangunahing halaman or ng parent plant. Kapag lumaki na, pwede nang putulin at itanim na para maging bagong halaman or offspring. Ito ay isa sa paraan na pagpaparami ng halaman na mabilis at madali. So, dito naman tayo sa suckers. So, ang suckers naman po ay bagong usbong na lumalabas mula sa ugat o base ng halaman. So, kapag hinati at itinanim ng hiwalay, ito ay tumutubo bilang bagong halaman na offspring. Isa ito sa mga paraan ng vegetative propagation na ginagamit para mapadami ang halaman ng mabilis. So, yung artificial vegetative propagation naman po is meron nga po tayong cuttings, graftings, layering, at tissue culture. And ito po yung references kung saan ko po nakuha yung report ko. And ito po yung quote, "The best time to plant a tree was 25 years ago. The second best time is today, unknown." And thank you po.